My Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want.
You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy.
journeys, one testimony. Jesus transformed. Every generation! One faith, one salvation. Welcome to Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Ang pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Yes! Praise the Lord! Praise God! Magandang panahon po sa ating lahat. At maulan na pagpapala sa buhay nyo, buhos ng ulan ng pagpapala. Magandang panahon sa ating lahat. Tunay nga na kapag si Kristo ang kasama natin, lagi po tayong magtatagumpay, lalakas. Amen po ba? Yahoo! Amen! Beep, beep, beep! 1, 2, 3. Ahu! 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 Buhay, mga minamahal kong taga-abangan dyan, ha? Tinan nyo naman, pulong-pulo kami dito. Ang Ting Kape Pandesal ay narito. Kaya naman, sa maganda, mapagpalang tanghali sa inyo lahat. Kaya naman, sama-sama tayong mag-like, mag-share, at mag-tap dito lang sa Daily Life Sharing! Real life! Real talk! Real people! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng mahininga, lahat ng mahininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay ingat, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may gala sa presensya niya. Ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga, lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan na hinda, kasabay ng paglunda, pumalakpak ng may gala sa presensya niya. Oh, come on, shout out tayo dyan. Shout out sa lahat ng mga kabangers from all over the world. Lalo na ang mga kabangers natin from Perth, Australia. At syempre, Pastor Dog, yung mga kabangers natin from Ethiopia. Alam niyo po ba, Pastor Dog? Yes. Ethiopia ay 9,291 kilometer ang layo niya from Australia. Talaga naman. Kapag ito'y pupuntahan mo, ito
umaabot ng Ethiopia at Australia. Kaya Yes. shout out kay Ate Angie Campoy. Nasaan ka na, ate? Kay Ate Abigado de la Cruz. Shout out sa mga taga Bangkok. Pastora Mila Asas Kalingasan. Ayan, syempre. Kaway-kaway, Sunway may sihas kay Ate Abby Abogado de la Cruz. Kaway-kaway po dyan. Ganon din sa aking mga pastor dyan sa US na napunta. Walang iba ko na sila, Pastor Samuel and Pastor Sandy. Kaway-kaway po dyan sa US. At sa lahat po ng mga nanonood sa Pasig po, wag po kayong magsasawa na laging tumutok sa daily life sharing. Kaya kaway-kaway po sa inyong lahat dyan. Kaway-kaway din po sa kay Pastor Amabig. Nakita ko po siya dyan. Nakabalik na po ba kayo dito sa Manila? Kay Pastor Amabig at sa shoutout po dyan sa SJDM sa Bulacan po sa aking mga balae. Sa aking mga balae. Ayun po, kumusta sa inyong lahat dyan? Kaway-kaway din po sa aking mga anak na nasa Green Heights, kay Sydney, at sa aking anak na sa Matato, kay Juliet at kay Robin. Yan, mga anak, manood kayo ng daily life sharing. At sa akin naman pong kapatid na sa Banaba, Rizal. Yan, Ate Chari, manood kayo sa bakery ngayon. Ikaw, ate. Shout out naman po sa inaanak ko po sa Indonesia, si Bernadette po. Amen. Shout out po sa mga taga Bicol ng kapatid ko po sa Tabaco, Albay. Oh, shoutout dyan sa China. Sa Vision mo si Jackie Chan. Ni hao ma. At sa aking mga kagrupo dyan sa Korean. Anyang sa'yo. Shout out ko rin yung aking mga nasa Germany na pinsan na nagpapa-shoutout sa akin, si Archie mo. At konnichiwa sa lahat ng mga pinsan ko dyan na nasa Japan. Wow! International, syempre, i-shout out ko, maaaring kamag-anak ito o kakilala ng ating guest ngayong hapon na ito. Hindi ko lang alam kung siya ngayon ay nasa Australia o nasa Pilipinas. Kay Brother Uncle Ridlao Balagon. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Bagong araw naman, bagong pag-asa. Kumusta po sa aking mga dapat ka dyan sa Quezon Province? Andyan po ako next week. Kita-kita po tayo. Daily life sharing. Real life, real talk, and nothing but the truth. The truth shall set you free. Hello, Pastora Mayet, Kia John Ramiro. Thank you for watching. Pastora Ella Micaela Luna from Balaring Silay, the Hub of Christ, Balaring Silay. Yes, amen. Shout out din kay Kuya JP Manuel, kay Jenny T. Yes, Chan. kay Jenica Chan. Yun. At ganoon din Amen. kay Ate Flory Raquel na tiga Pateros po. Kaway-kaway po sa inyo dyan. Kaway. Repato Estolero. Shoutout din kay Ate Kasing at kay Ate Ula. Nasa Batangas po Yes, sila ngayon. kaway-kaway. Ate Kasing. Buhay ko'y alay sa iyo, nakahandang gamitin mo. Amen. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Amen. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo man dalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Sa piling mo, Lord, panatag na. Sa piling mo, panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, di pinabayaan man. Sa piling mo, panatag na ang buhay ko.
Pag-ibig mo siyang sumakop sa So, Amen. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, di pinabayaan man. Buhay ko'y alay sa iyo, nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo madali. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Panginoon, patuloy naming inilalagak sa iyo ang bawat sandali. Patuloy naming pinaniniwalaan, Lord, na sa presensya mo, Panginoon, ay may kapanatagan kahit maraming mga labanan, maraming mga pangyayari sa buhay. Lord, ikaw pa rin ang aming kapayapaan. Lord, alam namin na ang iyong kapayapaan ay regalo galing sa iyo. Ito'y biyaya mo sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Kaya Lord, patuloy kang maghari sa buhay namin. Patuloy ang iyong paghahari ang aming patuloy na mararanasan. O, pagpalain mo ang iyong papawid, pagpalain mo ang mga makikinig, pagpalain mo ang mga manunood. Salamat, Lord, sa social media na ito, Lord. Salamat sa FB, Panginoon. Salamat, Lord, sa technology na ito, Lord. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Sa mga biyayang ito, gagamitin mo ang lahat ng instrumento. Makilala ka lang ng mga maraming naghahanap ng kalutasan sa kanilang mga suliraning. Lord, salamat po. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa inyong mga buhay. Lalaga naman. Salamat. Praise God. Grabe si Lord. At syempre, shout out po dyan sa aking may bahay. Si Pastora May. Yun, shout out. Pastor, hindi natin nabati kanina. Huwag ka mag-alala. Hindi natin yan makakalimutan. Hello, Pastora May, Pastora Dash, kamusta na kayo dyan sa Ethiopia? Oo, yun nga. Kailangan special. Yun. Oo, kailangan talaga namang kalimutan mo na lang ang nakaraan. Huwag lang ang kasalukuyan. Oh, wow, praise God. Amen po ba? At syempre, shout out dyan sa lahat ng mga naniniwala na may ginagawa si Lord sa buhay nating lahat. Amen po ba? Syempre, ngayon ay Kingdom Living. Wow. Napakahalagang maunawaan natin to sa intong end time harvest na to. Intong panahon na ito. Kasi dito sa salita ng Diyos, sabi niya, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come. Sabi ng Luke 17 yata yun na, I'm gladly given to you the kingdom. Yan, gladly given to you the kingdom. And sabi niya rin na, the kingdom is within you. So, yung kingdom na to, sabi ng Romans na the kingdom is not eating and drinking, but the kingdom is all about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Po, yan po ang kaharian ng Panginoon. At kung yan ang kaharian ng Panginoon, yan po ang kailangan nating lakaran.
habang nandito sa lupa. Kasi on earth as it is in heaven. Na ang gusto talagang itayo ni Lord, hindi religion. Ang itatayo ng Panginoon ay kaharian talaga niya. Kaya sabi niya sa Colossians 1:13, di ba? He has delivered us from the power of darkness and translated us into the Son of His love. O diba? Translated us from the kingdom of darkness, nilipat tayo doon sa kingdom of light. Yan po ang meaning nun. Kasi He is the light. At ngayon, sabi niya, we are the light and salt. Tayo ang light and salt. Kaya dito mo ngayon makikita na ang puso ng Panginoon talaga, dumating ang paghahari niya sa lahat ng tao. Kaya ito yung priority, the greatest goal na dapat nating makita, mga kaabangers. Seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And the word all these things, hindi po yan bagong rep. Hindi rin po yan bagong bahay. Yan po ay mga side benefits na lang. Resulta o manifestation dito sa lupa. So, all these things, ang meaning niyan sa Luke chapter 12, verse 23, life is better than food, and the body is better than clothing. Wow! Kaya hindi po dapat mag-umpisa lang sa food. Di ba? Hindi rin mag-uumpisa sa clothes. Hindi rin talaga mag-uumpisa sa damit, pananamit. Si Lord nga ang nagbigay ng kasuutan kila Eva at Adan noon Right after nung sila ay magkamali. Nagkatay ng hayop ang Ama, nagkatay ng hayop ang Diyos, tapos yung balat ipinasuot kay Adan para si Adan ay hindi po magmumukhang hubad. Kasi sabi niya nung nagkasala sila, bakit ka nagtatago? Where are you, Adam? Bakit ka nagtatago? Sabi ng Bible ay, kasi po nahiya sila. Hubad daw sila. Bakit kumain ba kayo sa ipinagbabawal ko? O tingnan nyo po. Kaya si Adan po ay para hindi po talaga maging totally na masabing wala ang Diyos sa kanila, ay nung magkasala sila, ang Diyos pa rin talaga ang nagdamit sa kanila para ang tao ay proteksyonan. Protection pa rin. At nang sila ay proteksyonan ng Panginoon, sila ay inilabas sa garden at hinarangan ng anghel. Sabi ng Genesis 3, kaya sila inilabas sa garden kasi protection din ng Diyos sa kanila yon. Dahil bakit? Ang kasalanan po ay hindi po makatatagal sa glory ng Diyos. Ulitin ko po, ang kasalanan ay hindi po makatatagal sa glory ng Diyos. Yan po ang totoo dyan. Kaya nga po, dahil hindi makatatagal ang kasalanan at hindi pwedeng magsama ang banal at ang hangal. Di po talaga, sabi ng Proverbs 16 yan, na hindi pwedeng magsama yan. Kailangang itatakwil ang evil. Hindi mo pwedeng sabing mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang evil. Hindi po, itatakwil talaga ang masama. Yayakapin mo talaga kung ano ang tama. Ulitin ko po, yayakapin mo talaga kung ano ang tama. Kaya makikita po natin na itong kingdom living na to ay hindi po lang basta-basta na isang klase ng pamumuhay, kundi ito yung pamumuhay sa piling ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Proverbs 16 verse 6, by steadfast love and faithfulness, iniquity is atoned for, and by the fear of the Lord, one turns away from evil. Yun yung fear of the Lord. Kaya yung fear of the Lord, hindi po yung takot na takot ka sa tao, kundi yung kasalanan talaga. Yung fear of the Lord means mamahalin mo ang mahal ni Lord. Mamahalin mo ang mahal ni Lord. Kamumuhian mo yung ayaw ni Lord. At ang ayaw ni Lord ay ang masama. Ayaw ni Lord ang kasamaan, hindi ang masama. Kasi ang makasalanan ay tao yan.
At mahal ng Diyos ang makasalanan. Kaya nga sabi ng Romans chapter 5, verse 8 na ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya nung tayo'y makasalanan pa. Hindi nung tayo ay mabait na. Oo, para magkaroon ng pag-asa ang tao. Para magkaroon ng pag-asa ng tao at yung tao naman ay matutong matakot sa Diyos. Pag sinabing matutong matakot sa Diyos, bukod sa nanginginig, kundi yung mahalin ang mahal ng Diyos. Yan ang isang lalim ng kahulugan ng fear of the Lord. Mamahalin mo ang nais ng Diyos. Mamahalin mo ang mahal ng Diyos. At mahal ng Diyos ang magmahal. Oh, mahal ni Lord. Puso ni Lord ang magmahal yon. Oo. Kaya kapag may fear of the Lord ka, yung fear na yan ay isang fear to do what is pleasing to God. Yan ang meaning yan. Then anything outside that, another fear naman yon. Yan yung judgment. Kaya nga ang Bible nagsasabi sa Hebrew 10, di ba, it is fearful to fall in the hands of the living God. Sa Hebrew 10:31 yata yun. It is fearful to fall in the hands of the living God. Kaya nga, kailangan po nating bumalik. Kailangan po natin, kaya ang tao binigyan talaga ng tsansa na ang tao talaga dinamitan niya ng balat ng hayop nung time na yun si Adan, para ang glory, nagsisimbolo pa rin yon na ang Diyos ay kanilang pag-asa. Ang Diyos ay sa Diyos may pag-asa. Amen po ba dyan? Sa Diyos may pag-asa. At sa pag-asa na yan, dumating ang panahon na ang Diyos talaga, sinabihan ng tao talaga. Hindi pa nga nagkasala ang tao noon eh. Sa Genesis 2:15, hindi pa nagkasala ang tao. Sabi doon ay ganito, after creation, God not only gave humanity a call to be fruitful. Hindi lang to be fruitful, but to multiply, and but also to work and to keep it. Sabi ng Bible yan, they put him into the garden of Eden to work it and keep it. So, meron na po talagang work noon pa. Wala pa ang kasalanan po. Di pa nagkasala si Eva at Adan. Di pa sila nagkasala. Talagang meron ng mandate ang tao. Sa kingdom ni Lord ay sinabihan na sila na to work and to keep. Di ba? Ito yung garden. Katiwala talaga lahat tayo. Hindi tayo ang may-ari. Katiwala lang tayo. So ngayon, bilang pinagkatiwalaan ng Panginoon, kaya ang tema natin ngayon ay Kingdom Living. Wow, bilang pinagkatiwalaan, Pastora Sally. Bilang pinagkatiwalaan, ay inahanap ni Lord na ang aking pinagkatiwalaan ba ay naging mabuting katiwala. Ayan. Siya ba ang dinidisplay niya ba ang paghahari ko? Oo, kaya ang daily life sharing, ganun yun eh. Yes, opo. Oo, nakikita ng lahat, nababasa ng lahat. Sa 2 Corinthians 3:2. Kaya ngayon, isa ito sa kinatagpo ni Lord na mag-asawa. Amen. Isa ito sa mga na-inspired ni Lord na mag-asawa. Yes. At nang ma-encounter nila si Lord, nakilala nila at nagpakilala muna sa kanila si Lord. Siyempre, nung makilala din nila si Lord, maraming nasinop, maraming nagbago, maraming naayos, marami po silang na-overcome. Yan. Oo. Kitang-kita sa kanila ang kingdom living. Oo, kitang-kita. Oo. Ito pinag-uusapan not about perfection. Ang pinag-uusapan dito is all about being authentic. Yes. Yung pagiging authentic, real you. May problema, the good, the bad, and the ugly, makikita yan eh. Kaya nga real people eh. Real people. The good, the bad, and the ugly. The good, the bad, and the ugly. Lahat yan, pero makikita mo, pero andun lagi ang tagapagligtas. Yes.
para hindi lang forever bad, hindi rin ugly. Yes. Oo, kailangan overcomer translated nga eh. Amen. Transferred. Oo, transferred to. Light. Oo, to the Son, di ba? Transferred to the kingdom of... Dating to the Son na S-U-N. Oo, S-U-N. Naging Son na S-O-N. Ayun, from S-U-N to S-O-N. Oo, from the Son, di ba? Son on earth and Yes. Son of the living God still on earth. Amen. Kingdom living nga. Ayan, palain natin. I-welcome natin ang mag-asawa na ito. Welcome mo, Pastora. Yes, Pastor. Ikinagagala ko po, mga kaabangers, na ipakilala sa inyo ang ating panauhin. Kung kahapon, kaya pala kahapon, Pastor, no? From Ethiopia to nations. Kasi ito yung nations na naabot. Diba? Naabot sa Perth, Australia. Ang mag-asawang Pastor Ray and Sister Ami Balagot. Welcome po! Welcome po, Ayan. Pastor and Sis, sa Daily Life Sharing. Ayan. Hello po sa lahat. Yun, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi dun sa mga nakikinig ng Daily Life Sharing, no, dun sa iba't ibang bansa. At binabati ko rin po yung aking kapamilya dyan po sa La Union, naimbag malamyo amin. At yung mga kapamilya din po namin sa Zambales, welcome po sa Daily Life Sharing. At nagpapasalamat din po ako dahil for the second time ay nabigyan po kami ng privilege na maging guest po sa Daily Life Sharing. Salamat sa Panginoon sapagkat marami po ang nababago yung kanilang mga buhay, no? Sa pagkikinig po ng Daily Life Sharing. And gayon din po sa aking pamilya dito sa Perth, sa aking mga kaibigan, doon po sa mga trabahador po namin sa aming company. Welcome po sa Daily Life Sharing. Patuloy lang kayo na makinig, no? Ito sa programang ito dahil I believe na mababago rin ang inyong buhay. Amen. Salamat po, Pastor Ray. So, sabi ni Pastor Ray, sila ay pangalawang beses na pala nila ito sa Daily Life Sharing. Opo. Pero Pastor Ray, could you give us a bit of recap? Sino ba si Pastor Ray at sino si Sister Pakilala mo Ami? muna yung kanyang katabi. Opo, sino po si Pastor Ray at sino si Sister Ami? Ayun, Pwede po ba ninyo kaming bigyan lang po ng short recap lang po ng mga tungkol sa inyong dalawang mag-asawa? Ako po ay panganay na sa magkakapatid. Nakatira po kami sa Bawang, La Union. At yun nga, bilang isang panganay, ako na po yung nagtaguyod din sa aking pamilya, which is yun nga, dahil laki din po kami sa kahirapan doon sa probinsya, ay pero hindi po kami nawalan ng pag-asa na magpatuloy, no, sa buhay at hanggang sa nakarating po kami dito sa Australia at nakilala po namin ang Panginoon at nakilala din po namin si Pastor Dong and Pastor May, and ngayon ay nandito na kami sa Daily Life Sharing na nagbahagi din ng salita ng Panginoon kung paano nag-work ang Panginoon po sa aming mga buhay. And si Sister Ami, siya po yung aking may bahay. Ayun. So, yan. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga manonood, sa mga kaabangers po. Magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga po sa bawat isa. Yun po, ako po ang may bahay ni Ray. Pareho po kami na parehong panganay. At ako po yung panganay sa 8 magkakapatid. So, pareho rin po kami na talagang naandun po yung pagtataguyod din sa pamilya na yun din po, lumaki din sa hirap, pero naandun lang po yung pagtitiwala sa Panginoon na lahat ay mapagtatagumpayan. Although
dito po, nang makarating po kami dito sa Perth, mas dito po lumalim yung aking pananampalataya at gayon din po sa mga pagkakataon na nakasama po namin sila Pastor Dong at Pastora May pag nag-visit po dito. So, ganun po na talagang naandun po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Wow, galing. Oo, galing ni Lord, no? Galing din ang inyong pagtugon, ano? Timing talaga. Parehong panganay, Pastor. Oo, pareho. Pareho yan ng responsibility. Oo, yung mic mo, lapit mo. Pareho ng, ano yan, Pareho ng, responsibilidad sa pamilya. pareho din ang puso. Parehong-pareho ang puso. Oo, gustong lahat abutin. Lahat yung kanyang, kaya itong mag-asawa, mamaya sa dulo makikita natin anong ginawa ni Lord sa kanila. Oo, ang dami nating patutuo dito sa mag-asawang to eh, no? Opo. So, Pastor Ray, so alam ko yung puso mo ay laging iniisip mo, paano Lord? Paano ko ba ang iyong kaharian ay ma-display sa pamamagitan ng aking pamilya o bilang ama sa tahanan at ama sa dalawang anak. Sorry po. Ayan, sorry po. At ama sa dalawang anak. Oo. At syempre, parang nagpakatatay ka na rin sa inyong mga kapatid, di ba? So, paano mo ba, Pastor Ray, paano mo ba i-dinidisplay ito? Paano mo ba ipinapadama na encounter mo si Lord? At paano pala muna na encounter mo si Lord personally? Kayong dalawa, no? Yun po, nung nadistino po kami dito sa, nung napakapunta na po kami dito sa Australia, that is 2012. At yun nga, na-invite na rin po ako dun sa, sa Christian Church. At doon ko po unti-unting nakilala ang Panginoon sa aking buhay. And doon po sa sa mga kasalanan o darkness na nangyari dun sa aking mga buhay nung nakaraan, doon po ay nagkaroon po ng transformation na mas masaya pala, ano? At there is a good news pala na mamuhay din sa kaharian ng Panginoon. Hindi po yung mga makamunduang bagay, kundi mas naramdaman ko po ang joy sa aking puso nung nandun na ako sa piling ng kaharian ng Diyos. And yun nga, hanggang sa nakilala ka po sila Pastor Dong way back 2017. Nung pumunta sila dito sa Australia, this is the first time na nakilala ko po si Pastor May at Pastor Dong at gayon po sa kanyang pamilya. And doon mas lalong lumalim yung pagkakilala ko sa Panginoon. And hanggang sa almost every day din nakikinig ako sa mga preaching ni Pastor Dong. Although sa YouTube lang or sa daily life sharing ay talaga namang ang banal na espiritu ay kumikilos. Talagang walang imposible sa banal na espiritu. Hanggang sa lumalim din na yung pagkakilala namin na Pastora May at Pastor Dong. Kaya last December, yun nga, nandito sila sa Perth, Australia. And nakasama namin sila. And nagkaroon po kami ng hindi lamang po fellowship, kundi kasama ko rin po sila na nag-abot ng kaluluwa dito sa Perth, Western Australia. And tunay nga na iba talaga yung namumuhay sa kaharian ng Diyos, hindi mo inaalintana yung mga parang nakalimutan mo na yung madilim na nakaraan sa buhay, kundi yung bagong pag-asa. Yun yung nakita ko nung nakilala ko ang Panginoon. Kaya nga yung kingdom living para po sa akin is living a life under the authority of the King. So ganun pala masayang-masaya talaga na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Si
Ami naman po. Si Ami naman. Yan. Ayun, yun nga po, nung kasi sa Pilipinas, actually, ano din po, parang laki po sa church din po. And then, umaattend po sa mga, sa church. Pero nung nakarating po kami dito sa Australia, dito po ako mas lalong na-involve sa mga gawain. Kasi dito po meron po kami mga Bible study at mga, yun po, yung prayer meeting. So, sa mga ganong pagkakataon, doon din po ako mas nahasa kasi sa totoo lang po medyo kung mahihain, di po talaga ako sanay magsalita. Pero yun nga po, sa mga pag-aaral namin ng salita ng Diyos, lalo na po yung pagkakaroon namin ng mga Bible study, doon po kami, ako unti-unting nahasa yung makapagsimulang mag-share, lalo na po sa mga testimony kasi may mga kumbaga sa mga testimony po, yun po yung nagiging kalakasan ng bawat isa. Kumbaga, nai-inspired po kayo sa mga kapatid natin na dumaan sa mga pagsubok pero na-overcome po nila hindi po sa kanilang sariling kakayanan kundi nandun po yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga po na hindi natin magagawa isang bagay na tayo lamang po kundi ito po ay sa tulong ng ating Panginoong Jesus. So, yun po, sa mga ganong sitwasyon, sa mga pag-aaral po ng salita ng Diyos, so mas lalo po akong kumbaga lumalim po, yung bang umaattend din po ako dito yung kasama po ako sa worship team, and then yun po na isa po ako sa tumatayo para sa pag-worship, and then sa mga ganitong pag-aaral hanggang sa ini-encourage ko din po yung aking mga kapamilya, ang aking mga kapatid sa Sambales. At yun nga po, nabot po namin yung sa La Union, tsaka sa Sambales, at gayon din mo sa aming mga kaibigan. Amen. Ayun. Alam mo, Wow, Pastor. oo, dati, Pastor, nakita ko yung kaibahan nilang dalawa. okay. Si Pastor Ray, Ah, lumaki siyang mulat sa mundo. okay. Si Sister Ami, Ah. lumaki siya sa church. Oho. Kaya may tanong ako, Pastor, sa kanilang Okay, sige, dalawa. sige. Sino ang umakay kanino? Oh, okay. Sinong umakay sa inyong dalawa kanino? Sinong nakaunang umakay Umakay sa kanino? Panginoong kanino? Umakay, pinong nag-akay sa inyo sa isa't isa? Nag-akayan kayo? Sinong nauna? Bali po ako, high school days ay nakaka-attend na rin po ako sa mga ganitong mga prayer meeting, Kaya pala. mga Bible study. And then, yun nga, pero hindi po naging matured po sa aking puso yung naitanim na butil na salita ng Diyos. Kaya nagpagewang-gewang pa sa buhay. Marami pang mga nangyari na hindi ka nais-nais sa mata ng Panginoon. Hanggang nga nandito po ako sa Australia nung nakasama ko na po ako sa aming church dito sa LNCC, hanggang sa naka-attend na rin po ako sa mga Bible study. Pero doon po naging nadiligan uli yung butil na tinanim ng Panginoon sa aking puso, hanggang sa sumibol hanggang unti-unti po ay na-transform po yung aking buhay, hanggang siya na yung pinayagan kong maghari talaga sa aking buhay. Iniwanan ko na po yung makamunduhang gawain. Wow, talaga naman. Si Sister Ami po. So, yun nga po, yung gaya po na sabi ko na mula bata, kasi po yung nanay ko po dati, umattend po sa Baptist Church. So, at the young age, isinasama niya po kami, kasi meron po yung DBBS, yung pambata po na Bible study. So, doon po ako nagsimula, pero hanggang elementary po yun. Pero nung nalipat po ako sa Subic, nalipat po ako sa isang private school. So, parang na-stop po ako sa ganung pag-attend kasi parang Catholic school po yung inatinan ko. So, from that time, parang yun nga po, naglaylo. Pero, nung nag-college din po, so ganun din po eh. Kumaga parang mas lalo na lang nanumbalik nung
di ba po napunta dito sa Australia si Ray. And then nung pag-uwi niya po doon, so siya din po yung nag-encourage na maghanap po kami ng church na maaatinan doon sa La Union. At yun, magmula po noon, continuous na po yung pag-attend ko din ng churches hanggang sa makarating po kami dito sa Australia. At yun nga po, napunta po kami sa LNCC at yun po yun ang aming naging tahanan hanggang sa yung nagkaroon po kami ng Bible study. So doon po talaga mas lalong na-improve po yung aking faith sa Panginoon. Ayan. So, okay, kasi dahil kingdom living, di ba? Kingdom living means paghahari, di ba? Paghahari. Kingdom living means, yun yung meaning ng kung sa isang salita, paghahari ng isang hari. Kasi kingdom is not a kingdom without a king. Paghahari, nakasama ng hari, at yung buhay ng mga tao nabubuhay, sa puso meron ang hari. Di ba? Sa puso meron ng hari. Kaya yung puso ng hari, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At isa sa pinaka sinasabi ng salita ng Diyos ay pag-ibig, di ba? God is love. Yung love niya ay conqueror tayo because of His love. Love endure all things, love believe all things. Sabi ng Bible yan eh. Sabi ng salita ng 1 Corinthians 13, 1 Corinthians 4, 1 John chapter 4, that love conquers all. Diba? We are more than conquerors, sabi ng Romans 8. Now, ngayon, kayong mag-asawa, paano ba yung love story nyong dalawa? Hallelujah. Ang love story ninyong dalawa. Kasi kingdom living is all about love, you know. It's all about love, Pastor. It's all about Him. Ang kingdom, For God so loved that He gave. He gave. That He gave. Yung love story niyo dalawa, paano ba kayong nagtagpo? Saan po kayo nagkita? Saan kayo nagkita? At ano ang nagustuhan sa isa't isa? Ayun. Pastor. Para makarelate naman yung mga ibang kabataan. Sino? And pabali po 1996 nung madistino po ako dun sa Zambales, dun po sa lugar nila. And dun po ako nakapagtrabaho dun sa power plant. And yun nga, hindi po instant na nagkaroon po kami ng relationship dahil yun nga na alam niyo naman yung mga magagandang lalaki. No? Sa totoo lang bago kami ikasal ay yun na merong naghahabol sa akin na gusto siya yung mapangasawa ko. Okay. Pero syempre hindi ko naman papayagan yun kung ano yung itinitibok ng aking puso, which is yun nga yung nakita ko si Ami doon sa Zambales, ay piniglaban ko po yun, kaya siya po yung nanalo sa aking puso. Wow! Ano kayang masasabi sa amin yan? Sige, diretso. Diretso, Pastor. At yun nga, bali po napunta po ako dun sa Saudi on that time. And doon pa lang ay yun, nababagabag na yung aking puso na gusto ko siyang siya yung makakasama ko sa habang buhay. Hindi po yung naghahabol po sa akin. Kaya po nung pag-uwi ko din sa 1999 I think. And then yun po. Talagang sinabi ko na po sa kanilang sa kanyang mga magulang na gusto na namin pong magpakasal even though hindi pa siya nag-oo. Ako na po yung nagsabi sa kanyang magulang na pakasal na po kami bago pa ako bumalik ng Saudi on that time, para sa ganon ay wala nang marami pang salita, hindi nakatali na o siya na talaga yung makasama ko habang buhay.
Ang galing. Si Pastora May, tuwang-tuwa dun eh. Sabi niya, mga guwapo, pasok! Hallelujah. Sabi pa niya, teka lang, bakit pinaglaban? May kalaban ba? May ipinaglaban ba talaga, Sis Ami? Ayun po, gaya nga po ng sabi niya, di ba? Magandang lalaki daw po siya, kaya maraming naghahabol. So, yun nga po, nung napunta po siya dun sa Zambales, so nakita ko po siya. Actually, marami silang, ang una ko po nakilala yung mga kaibigan niya. And then siya po, huli ko siyang nakita. Pero nung nakita ko po siya, sabi ko nga po sa sarili ko na, ayun nga po, ang gwapo po niya. So, nung time na po yun, tingnan nyo nga po, napakabata ko pa lang po. Pero alam nyo po ba na ipinag-pray ko po siya sa Panginoon nung time na makita ko siya. Yun. Sabi ko po nung nag-pray ako na dahil nagka-crush nga po ako sa kanya sa batang edad. So, dahil nga, kasi para pong na ano po ako sa church namin na parang sabi ko, parang ang babait kapag ang mag-asawa ay yung may pagkilala sa Panginoon. Kasi nakita ko po yung pastor namin doon, tsaka yung pastora na ang bait po nila, parang very close sila. So parang yun din po yung ideal ko sa magiging asawa ko. So ipinag-pray ko po siya na sana siya nga yung para sa akin at yun po din po yung pinag-pray ko na magkaroon din po siya ng pagkilala sa Panginoon that time. Kasi sa totoo lang po, dahil sa bata ako noon, ang tawag ko po talaga sa kanya, kuya. So, kuya ko po siya that time. And then, doon po, kasi sa totoo lang, meron din siyang nililigawan na tindera din po namin. So, naging sila. So, parang, wala. Parang sabi ko sa sarili ko, wala nang pag-asa. Kasi meron po siyang girlfriend that time. So, hanggang tingin-tingin na lang ako. Tapos, meron yung time na nakasama namin sila na may pinuntahan kami. And then, kasama ko po yung isang kapatid ko, yung pangalawa sa akin. Yun po, kaklose ko yun na. Makulit po yun eh. Shout out sa'yo, Rose. Yun. So, lagi niya akong tinutok. So, nasabi niya, ate, lapitan mo na. Wala siyang kasama. Ganun po ba? Na talagang makulit po yung kapatid ko na yun. So, hanggang sa doon po nagsimula. Pero malayo po talaga kami sa isa't isa kasi nasa Zambales po siya. Tapos nasa Subic ako. Ay, Masinloc and then Subic. Tapos pagdating po ng kolehiyo, napunta naman po ako sa Baguio. So, talagang long distance po kami. At gaya nga po nung sabi niya na may naghahabol po sa kanya, totoo po yun na kasi ang sabi may anak siya dun sa babae. And then sabi ko nga sa kanya, kung talagang anak mo yun, sino ako para, yung bang, kasi iniisip ko pa rin na parang kawawa naman yung bata, ano po, na parang sinasabi siya po yung tatay. Pero nagkaroon din naman po ng disclosure sa bagay na yun na hindi naman po totoo. So, yun po. Doon na po nagsimula na talagang, kasi hindi ko rin po na-experience na magkaroon din ng boyfriend. So, wala talaga akong idea sa mga boyfriend. And then suddenly, kinasal po kami. Kaya parang ang isip po ng mga classmate ko before, nahuli daw kami, kaya ikinasal kami. So, hindi po. Pastor, nagkakagulo talaga sa online. Nagkakagulo na. Ang saya ng ka-abangers. Ang saya ng mga... Sabi ni Pastor, kuya pala ha? Kuya? Sabi naman ni Pastor Samuel Saruela, walang kuya-kuya pag tumibok ang puso. Sabi naman ni Pastor Morris, yan talaga ang hirap pag tinawag na kuya, kuya pala sa puso. Yun. Oo, tama kahit po yung kuya. Kahit kuya. pagkatawa na natatawag ko pa rin po siyang kuya kahit ganun ba? Ay, nako. Parang relate na relate yung mga ka-abangers, no? Oo, Pastor, relate na di po ba relate. nakita nyo na wala talagang laban pag ang Diyos ang kakampi, Pastor eh? Oo. Hiningi ba naman sa Diyos? Oo. Kalahin mo may girlfriend, Oo. tapos ipinanalangin na maging kanya, ayun ang pinaka-laban na panalong-panalo ka. Oo, panalo. Kakampi mo yung Diyos eh. Oo nga. Amen. Kaya panalo tayo, Pastor eh. Panalo tayong dalawa. Panalo kayo, kaya si Pastor ang ingay eh.
Ay, nako. Kuya-kuyahan, ha? Yan. So, kabangers, yan yung tinatawag na real life talk, real people talaga. Kaya di ba, love, believe all things, love, endure all things. Yes. Kaya ni grabe. Sister Ame na maghintay. Oh, di ba? Kayang maghintay. Kahit sabihin mong meron na siya. Ay, hindi. Si Lord ang aking kausap dito. Oh, parang ganun ba, di ba? O, ibang klase, no? May isa pa akong na-miss na message dyan ni Pastora May. Sabi Oh, niya, face value ba ikaw mo? Oh. Nako, pasado ang asawa ko dyan. Oh, Yun. face value. Pasok ka pala sa gwapo, Pastor. Oh, face Yun. value. Oh. Nagsimula sa gwapo, nagsimula sa may humabol, hanggang nagpanagpo. Ayun, praise the Pastor, Lord. nagpanagpo hanggang sa yung init na naitanim sa kanila yung binhi na naitanim sa kanila, Pastor. Amen. Nagsibol, namunga, na nagana. Yun. Kaya naging kingdom living. Yon, oo nga, kasi laging naman ang kaharian ng Panginoon ay natutukoy sa isang pamilya. Oo, sa isang pamilya, katunayan nga, ang Panginoon nga, di ba, sa dalawa kay Eva at Adan, doon yan galing pamilya talaga Yung kanyang kaharian na gusto niyang itayo, pamilya. Tapos ang pamilya magkakaanak. Kaya pagdating sa dulo ng lumang tipan, sa Malakias, sabi doon na to raise a godly children pa rin. Oo, magbuo ng tunay na mga anak ng Diyos sa Malakias 2:15. So, pamilya talaga. Pamilya talaga Kaya nga, Brother Ray, Pastor Ray, kung ikaw naman ngayon, paano mo ngayon dinisplay yung pag-ibig na yun? Ngayon, dalawa na kayo. Ilan ang anak niyo pala? Dalawa, Pastor. Dalawang babae, di ba? O, ngayon. Dalawang babae. Dalawang babae. So blessed. Ang ganda-ganda ng mga anak. Wow. Oo. Kamukha ni Ami. Hindi ka mukha ng Yes, gwapo. Pastor. May maganda si Ami, no? Ang mukha ng maganda. Oh, maganda. Kasi puro babae. Yes, kasi mga babae, Pastor Siya lang ang lalaki doon. Alright, pero praise God, congratulations, no? Now, Pastor Ray, paano mo ngayon yan ganyan nilagay niyo? Paghahari ni Lord, conqueror ka na, nagpamilya ka na, nag-asawa ka na. Ano ang mga susunod na plano ng buhay niyo? Paano, pagkatapos niyong magkakilala sa Panginoon, ano ang inyong kasalukuyang ginagawa para i-display niyo ang paghahari ng Diyos? Pastor, yun nga, na sa aming buhay mag-asawa ay hindi po yung instant na binago ng Diyos ang aming buhay, lalo na po sa akin. Talagang marami po ang mga pinagdaanan namin. Yeah. Hanggang sa nakita ko po ang aking sarili na kailangan ko pala yung aking pamilya ay makilala nila ang Panginoon, lalo po sa aming anak, na hindi lamang po ako ang binago ng Diyos, kundi nakita ko po yung isang ama na kailangan ng isang pamilya. Kaya doon ko po mas lalong tumibay yung relationship ko sa Panginoon, dahil wala pong tatayo talaga na mag-share ng words of God sa aking pamilya dito, at gayon po sa pamilya ko po sa La Union, at gayon po sa pamilya ko sa Zambales. Dahil nung ang Diyos na ang naghari sa aking buhay, ay ang isa talaga na yung ama talaga ay kailangang maging foundation, strong foundation, which is founded with the Word of God, Dahil nakita ko yung aking sarili na kailangan kong ibahagi yung salita ng Diyos sa aking pamilya, sa aking mga anak. Kung paano ko pinagharian ng Panginoon ay gayon din sa kanila, na ayaw kong maranasan din nila na yung mga naranasan ko nung ako'y nandun po sa kamunduhan gawain. Kaya doon po mas lalo po akong nag-aral ng salita ng Diyos, at I give thanks to God dahil binigyan niya po ng courage
na mag-start po ng ministry doon sa Pilipinas, even though just online. At least ay naibabahagi ko kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa aking buhay at gayon po sa aking pamilya, dahil I believe na ito ang nais ng Panginoon, no, na maranasan ng bawat pamilya. Hindi lamang po yung mga material things, kundi ang maghari talaga sa buong pamilya ay yung paghahari ng Panginoon. Wow. Ano naman ang iyong participation, Sister Amy, sa ngayon na nakita ng asawa mo ang pangitain na ganyan? Ayun po, napakasaya ko po kasi talagang nakita ko po yung naging pagbabago sa kanyang buhay, na talagang nakita ko po kung paano siya binago, kasi noon po talaga, sabi ko nga po na hindi rin ganun kadali naging sitwasyon namin, kasi nung nasa Pilipinas po kami, actually, lagi po kami malayo dahil nag-abroad po siya. So, pinakamatagal na po yata na nagsama kami noon, parang 1 taon nung ipinagbuntis ko po noon yung panganay namin. So, kasi parang matagal na, hindi pa po kami nagkakaroon ng anak. So, unang-una po, doon po din kumbaga talagang nandun din po yung prayer namin na magkaroon na po kami ng anak that time. So, and then after po noon, umalis na naman po siya sa Pilipinas. And then, yun nga yung pinakahuli po nung nandito siya sa Australia. At yun din yung time na nagkasama po talaga kami ng matagal. Kasi sabi ko nga po nung nasa Pilipinas kami, matagal na yung 1 taon na nagsama kami. So kung magsasama man po kami, 1 buwan, kasi po nasa Saudi po siya eh. So parang one month lang po yung mga vacation niya that time. And then iba't ibang bansa din po yung pinuntahan niya. So nung nag-stay na po kami dito sa Australia, yun na po yung matagal na nagsama kami, na parang yun din po yung time na para tuloy kami nagkakilanlan pa. So parang nandun pa yung pangangapa, nandun pa yung talagang parang bago po. Yun, kahit matagal kami nagsama, matagal na kami, pero nung napunta po dito, talagang iba po. Yun. At yun nga po, na nandito po ako para suportahan siya, yun nga po yung sa ministry namin sa Pilipinas. So patuloy po namin inaabot yung aming mga pamilya sa La Union, at gayon po sa amin sa Zambales. Talagang tunay nga po na napakasarap sa pakiramdam na hindi lamang po kami yung naaabot ng salita ng Panginoon, kundi ma-share din po namin ito sa aming mga kapamilya. Sabi nga po na kailangan maabot din natin ating mga pamilya para sila po yung magiging katuwang natin para abutin din po yung ating mga kapatid o ating mga kaibigan po. Amen. Amen. Pastor, kingdom needs support. Yeah, Ang tanong ko po kay Pastor Ray, paano po ninyo naitaguyod yung kingdom? Kasi syempre sa lupa pa rin yung pastor, kailangan ng supports. Paano po ito? Ano po ang naging supports niyo? Tsaka kanina parang narinig ko po na palaging lumalabas ng bansa si pastor, OFW. Okay. So siguro ito po ba yung naging paraan para maitaguyod ninyo, pastor, yung kingdom living, yung kingdom na ipinagagawa sa inyo ng Panginoon? At naging daan din po ba ito para kayo ay makarating ng Australia? Bali po yung naumpisa na namin yung aming ministry sa Pilipinas ay nandito na po kami sa Australia. At yun nga, na tulad nga ng sabi ni Pastor, pag nakilala mo ang Panginoon ay hindi lamang isang tao, kundi isang pamilya. Kaya yun din po yung udyok sa akin ng banal na espiritu na kailangan din ay maibahagi ko sa aking pamilya sa Pilipinas. And yun nga ang katanungan ko rin sa Panginoon is paano ito masusuportahan kung unang-una nandito ako sa Australia, and yung alam niyo naman yung mga bilihin dito sa Perth ay isa ito sa pinaka mamahal, very expensive state. Ito sa yung yung mga mortgage, yung mga bilihin talagang kulang na kulang yung sahod talaga. Pero sabi, nagtiwala lang ako sa Panginoon kung vision ito ng Panginoon. Sabi niya,
he will provide the provision. Kaya nagtiwala ako sa kanya. And then, yun po, binigyan niya pa ako ng wisdom and knowledge na makapagpatayo po ng paupahan dun sa lugar namin dahil nga po yung aking pag-abroad ay nakabili pa ako ng lupa na pwede kong gamitin pala para po sa ministry at makatulong din sa mga especially sa mga yung children in the street. Wow. Yung mga hindi nakapagtrabaho na mga senior citizen, yun po na babahaginan sila and yun po yung aking mga magulang ay nagkaroon po ng support. And yun nga sa Kingdom Living dahil pag sinabi mong kingdom is about a king and he will be the lordship. Pag-aari niya lahat, lahat ng nasa akin, maski yung aking buhay ay pag-aari ng Panginoon. So, kung pag-aari niya, ay kailangan ay hindi iyon magiging sa akin, kundi magiging may bahagi doon sa mga nangailangan. Kaya yun po, kung ano po yung kinikita ng business namin sa Pilipinas, ay yun po ang pinangsusupport namin financial doon po sa aming ministry to reach out unang-una yung aming family tsaka mga kaibigan po sa Pilipinas. Pastor, ano po ang naging trabaho ninyo nung kayo ay nangingibang bansa? Yun po dahil nga po sa kahirapan ng aming buhay sa Pilipinas, yung aking mga magulang ay isang magsasaka. At yun na, hindi lamang magsasaka kundi nakikisaka lamang po kami. Ang aming pamumuhay doon ay nagtatanim lang ng tabako at mga gulay nung hindi pa ako nakapagtrabaho. Kaya ang natapos ko po ay kumuha po ako sa vocational ng welding. Yun po yung nagdudugtong po ng bakal. Yung welding. Yun po, sa blessing po ng Panginoon, sa Pilipinas po ay nakapagtrabaho po ako sa isa sa pinakamalaking company sa Pilipinas, which is the EI Corporation, na nagtatayo po ng mga power plant dun sa Pilipinas. Kaya isa po na power plant na nitayo dun po sa kanila, kaya ako po siya nakilala dun sa Zambales, sa Sual, Pangasinan, hanggang sa Mindanao, yun po, sa Palawan, naabot ko po yan dahil sa pagwe-welding. And yun nga, dahil nga sa aking skilled as a welder, ay trinay ko pong mag-apply dito po sa Western Australia na in demand pala yung skilled na yun dito sa bansa na ito. And yun, sa blessing ng Panginoon ay napagtagumpayan ko lahat po ng mga document na kailangan nila, lahat po ng mga training, lahat po ng screening para makarating po dito. Kaya yun po, napunta po ko dito ng 2012. And then ang napakalaking blessing na pinagkulob na akin ng Panginoon ay after 2 years ay nakuha ko na rin dito yung aking asawa at mga anak. Wow. And after that ay nag-apply po kami ng citizenship dito, ay na-approve din po kami. Kaya yun po ang nagiging ng bridges, yung dahilan sa aking skilled na akala ko ay doon lang, pang Saudi lang, pero pang Australia din pala. Kaya nandito po kami ngayon. Wow. Ano mo, Pastor Ray, kahit anong nasa ibang bansa ka, yung word na kingdom work, kingdom living, kingdom work, yung work ni Lord o paghahari ni Lord, ang isa sa benepisyo na na-enjoy nyo ngayon ay yung magkasama kayong mag-asawa. Yan ang number 1. Amen. Yan ang greatest thing talaga. Yes, amen. Yung minsan lang silang nagsama at nung magsama silang dalawa, may kiskisan, sabi ni Ami kanina. Parang kaming
Sabi niya, para kaming bagong Bagong kasal. pwede bang balikan natin ng konti? Halimbawa na, kasi pareho na kayo nasa Panginoon, di ba? Wala namang problema, gano'n, di ba? Minsan tayong, pag ako po lumapit si Lord, wala nang problema. O, di ba? Wala nang problema. Totoo ba kaya ito, Pastor Ray? Ame, totoo ba yan? Hindi po totoo, Pastor, na pag nasa Panginoon ka na ay free ka na sa mga temptation, sa mga problema dahil true to life story talaga sa amin ay kahit nakilala namin ang Panginoon, dumating pa rin yung time talaga na hindi kami magkaintindihan hanggang sa umabot po na talagang isang langaw na lang yung hindi pipirma, magkakaiwalay na po kami. Almost din ang ganyan. Ayun yung na hindi talaga hindi exempted yung mga Kristiyano o nakilala sa Panginoon sa mga problema. Pero ang pinanangalan ko pa rin ay yung salita ng Panginoon. Sabi nga niya, these things I've spoken to you so that in me you may have peace. In this world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Wow, sa'yo, Ami, anong nakita mo na pangawakan? Kasi sabi niya, isang langaw na lang ang pipirma, no? Buti na lang, walang ballpen yung langaw. Wala nalimutan. Mga kaabangan, catch the spirit ha. Hindi naman nakakapirma ang langaw. Ang ibig sabihin, gahibla na lang ang pagitan. Parang gahiblang buhok na lang. Kunti na lang talaga ang pwedeng mangyari. Pero talaga sabi ni Pastor Ray, I overcome the world, sabi ni Jesus. Now, Sister Ami, ikaw naman, ano naman ang iyong ginawa nung time na yun na paano na mag-unite talaga yung kiskisa na yun? Paano ma-overcome mo yun? Opo, yung that time na po yun, talagang wala po ako ibang pinanghawakan kundi ang salita ng Panginoon. Kasi po nung ikinasal po kami sa pastor, ang nakalagay doon sa pinaka-wall namin, love covereth all things. Okay. Sabi po niya doon. So, in-apply ko lang po yung bagay na yon na kahit although nandun po talaga yung sabi nga na konti na lang talaga maghihiwalay na kami. So, that time talaga napakahirap pero wala po ako ibang pinanghawakan kundi ang faith ko po sa Panginoon na talagang yun pa rin po ang ginawa ko. Kung noon ipinanalangin ko siya na siya yung mapangasawa ko, yun pa rin po yung ginawa ko. Ipinanalangin ko na baguhin po siya ng Panginoon. Amen. Actually, nung talagang nagkakalabuan na kami, kinausap ko po siya. Sabi ko nga, alam mo ba sabi ko, alam kong hindi tama ipanalangin sa Panginoon na mawala yung pagmamahal ko sa iyo. Kasi sabi nga, God is love, di ba po? Siya yung nagturo ng pag-ibig. So bakit hihilingin ko yung bagay na yun? Na tanggalin yung pagmamahal. Gayong siya yung nagturo. Siya yung unang nagmahal, di po ba? So, pero yun yung parang ang nasa isip ko that time. Kasi nga, syempre, lagi ka nasasaktan. Parang mas lalo lang sumasama yung loob mo. Yung parang sabi ko sa isip ko, Lord, mas lalo po akong nagiging masama sa asawa ko dahil sa galit. So, yun din yung impact sa Panginoon. Yung parang, ano yung ginawa niya sa buhay ko? Bakit patuloy akong nagagalit sa asawa ko? Di po ba? So, yun po yung sabi ko sa kanya na yung huling pag-uusap namin na sabi ko, alam mo ba din na pinapanalangin ko sa Panginoon na tanggalin niya na lang yung pagmamahal ko sa'yo para tapos na, hindi na ako masasaktan, hindi na kita awayin. Parang yung sama ng loob, hindi ko na sinasabi sa kanya. Pero, iba yung ginawa ng Panginoon that time. Ang tinanggal niya po sa akin, yung galit, yung sama ng loob, lahat ng mga negatibo. Yun po yung tinanggal niya sa akin that time. At ang nanatili na lang po yun pa rin po yung pagmamahal na itinuro ng Panginoon. So, yun po, through prayer and faith lang kay Lord na siya yung magbabago. At talaga naman po nakita ko yung pagkilos ng Panginoon, talagang binago siya. Talagang nakita ko po yung pagbabago na ginawa ng Panginoon sa buhay niya. At sobra po nagpapasalamat dahil sabi ko nga po na talagang ang Diyos natin ay buhay, hindi natutulog. Na kahit sa oras po ng ating mga kahinaan o sa ating mga problema, hindi po nawawala ang Panginoon. Kumbaga, actually yun din nga po yung naging
way na parang mas lalo akong maging malapit sa Panginoon, na talagang that time, dahil hindi ko na nga po kaya, talagang surrender na lahat sa Lord. Sabi ko, kayo na pong bahala, hindi ko na po kaya. And that time, when you surrender everything, doon talaga kikilos yung Panginoon. At yun po yung talagang napakalaking pagbabago sa buhay namin mag-asawa, na hanggang ngayon, yun pa rin po. At sumobram naman po ang kanyang kabaitan ngayon. Praise to the Lord. Natatawa ako, Pastor, kaya pala totoo yung bawal magturo. Kasi bawal magturo. kalahin mo, humingi siya, Lord, baguhin mo yung asawa ko, itinuro niya. Okay. Hindi niya alam yung lahat ng ibang 4 na daliri niya. balik siya. Nakaturo sa kanya. Kaya siya ang binago ni Lord. Yun. So, ang pagbabago ng isang paligid ay mag-uumpisa sa may katawan. Yes. Huwag siyang mag-isip na baguhin sila. Baguhin sila. Hindi. Ang una palang baguhin siya. Amen. Ito ang nangyari sa kanya, baguhin siya. Paano na lang kaya, magbigay nga kayo ng, ng tips sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, Pastore, sa inyong dalawa galing. Paano na lang kaya, kung wala silang ganitong lalim ng paghahari ng Diyos, paano na lang kaya walang lalim ng paghahari ng Diyos, walang taas, walang kaunawaan, walang salita ng Diyos? Yan. Pero relihiyoso lang, nasa simbahan lang, nagsisimba naman. Paano na lang kaya yung sa inyong pantaha na anong mga mensahe na pwede nyo idagdag, ipayo, idagdag sa mga nakikinig. Kasi di siyempre, sabi nyo kanina, hindi totoo yung pastor, may problema pa rin. Ngayon, paano na nga yung iba na wala niyang ganyan ng pang-unawa na meron kayo? Sige nga, paano na lang, anong pwede nyong maipayo sa kanila? Sa akin po ay unang-una, dahil hindi nga naiiwasan talaga yung meron pa rin yung hindi pagkakunawaan sa isang pamilya. Sa akin po ay yung relationship po sa Panginoon, dahil I think yung pagmamahal ay hindi po sapat na foundation po sa isang mag-asawa, dahil yan mo anong nangyayari, di ba? Na marami namang nagmamahalan, bakit sila nagkahiwalay? Tapos tatanungin nila ay, mahal mo ba ang iyong asawa? Oo, mahal ko. Bakit sila nagkahiwalay? So ibig sabihin na sa akin ay hindi po sapat na yun po ang pinaka-foundation po sa isang mag-asawa o sa isang pamilya, kundi yung nagbigay pa rin ng pagmamahal, walang iba po yung ating Panginoon. Kung meron mga nangyari na hindi karapat-dapat na mangyari sa isang pamilya dahil sa ang mag-asawa ay founded sa salita ng Diyos, ay doon po naayos. And yun yung pagkaroon po ng knowledge sa salita ng Panginoon, na ang isang mag-asawa ay talagang pinag-join ng Panginoon at hindi niya paghihiwalayin. Dahil yun naman yung kanyang salita. Kaya yun po, na bumalik po sa Panginoon, na ang Diyos po ang magiging foundation ng isang pamilya. And it is very important thing, lalo-lalo na ang husband, na kailangan is founded with the words of God. Dahil sabi ko nga, ang tatay ang foundation sa isang pamilya, so siya po yung bumubuhat sa kanyang pamilya. Kung ang tatay ay founded sa salita ng Panginoon, dumating man ang mga unos sa buhay, mga bagyo sa buhay, ano pa man mga pangit na pangyayari, ay talagang hindi mo na iyon mauuga, dahil ang naniniwalaan ay walang iba kundi ang Panginoon. And yun nga, kung ang isang tatay ay founded sa salita ng Diyos,
So iisipin mo na lang yung kanyang mga bunga. Ibig sabihin ay magiging mayabong din yung sanga at magiging matataba din, malulusog yung kanyang mga bunga, not only in physical but also in spiritual, dahil ang isang ama ang siyang ring nagsishare ng salita ng Diyos sa kanyang pamilya. Because in kingdom living, I believe na hindi lamang ako, and even though my family is the kingdom embassy here on earth, na sila po ay may display din nila yung kaharian ng Panginoon doon po sa kanilang mga trabaho, doon po sa kanilang mga paaralan. So ibig sabihin na mag-i-spread yung salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon, hindi lamang po sa aming pamilya, kundi sa community, hanggang po sa buong mundo ay makilala ang paghahari ng Panginoon. Wow. That the kingdom of God will establish here on earth as it is in heaven. Amen. Galing talaga si Lord. O, ikaw naman, anak Ami. Yun nga po, di ba po, gaya na, mula simula hanggang huli, kumapit lang po ako sa Lord. Sabi nga na, kailangan let God be the center of your life. So, ano man yung mga unos na pagdadaanan nyo, kasi talaga pong hindi mawawala yun sa isang pamilya o sa isang relationship. Kasi kung halimbawa nga po na tayo mananahan sa sarili nating kakayanan, kung paiiralin natin yung galit, ano pong magiging kahihinatnan nun? Siyempre po, away, yung sigawan, yung parang wala talagang peace. Pero kung ang nasa puso mo, kasi ako that time, although nakakaisip ako ng di maganda noon, ang pilit pa rin pumapasok sa isip ko na si Lord talaga Sabi, talagang nandun din yung nandito ako para sa iyo. So parang nandun pa rin po yung encouragement ng Panginoon na sa kabila ng aking pinagdadaanan ay meron palang naghihintay na magandang magiging bunga. At yun nga po yung nakita ko ngayon kasi doon din yung time na yun nga po yung nagkaroon din po kami ng ministry sa Pilipinas. So yun po yung simula at talagang napakaganda talaga yung naandun yung may pagkilala ka sa Panginoon kasi that before talagang ako din yung tipo ng tao na magagalitin. Although nagagalit pa rin po ako, pero nandun pa rin yung yung pagpapaalala ng Panginoon na hindi na yun gawain ng isang anak ng Diyos na nandun yung pagkilala. Kung baga talagang lalaylo. At yun nga po, sa aking pamilya na talaga namang sabi nga nila hindi naman daw sila takot sa akin, nandun lang yung respeto. Pero kung mapapansin, talagang nandun din po yung pagsunod din nila sa akin kasi ako po talaga yung tumayong magulang sa aking mga kapatid. Wow. Kumbaga si Ray siya yung tumayo para ma-iaon sa hirap yung kanyang pamilya at makatulong. Ako naman yung tumayong nanay at tatay sa aming tahanan dahil yung parents ko nga po, lalo po yung nanay ko, ay busy sa pagnenegosyo. Siya po yung talagang paalis-alis. At yung tatay ko rin po, busy sa bukid. So, talagang ako po yung naiwan sa aming bahay. Sabi ko nga, ako yung naging batang ina at ama sa aking mga kapatid. So, yun po, yun din yung mga sinasabi ko sa aking mga kapatid. Minsan yung isa kong kapatid nagpatotoo na na-touch po ako sa sinabi niya kasi naalala niya rin yung kabataan namin na maglilid po ako ng prayer para sa aming lahat. So, yun po yung nakakatawa dahil naalala po yun ng aking mga kapatid nung kanilang kabataan. Kasi yun naman po yung talagang naging foundation din namin ko noon nung bata na yun nga po yung sa pag-attend sa church, ini-invite po. Lagi po akong sinasama ng nanay ko. Kaya yun po, yung ano man yung natutunan ko, yung sinashare ko po sa aking mga kapatid. Kaya masaya sa pakiramdam na naalala pala nila yung time na yun. Hallelujah. Alam mo, Pastor Ray tsaka Ami, habang nandun ako, nasaksiyan ko habang kinukwento nyo, tumatayo balahibo ko, nakikita ko yung nakita ko yung sa dalawa kong mata na nung nandoon tayo sa La Union, Makailan, di ba? Nakita ko yung mga kapatid mo, kahit malalaki sa iyo, Pastor Ray, talaga nakikinig siya sa iyo Nakikinig. Kahit ikaw, Ami, yung mga kapatid mo, na ko yung kambal, tapos
na kasama ko. Andoon yung pagsaludo, pagkilala, pagtiwala, ang taas ng pag-acknowledge nila sa Diyos na meron kayo. Yun ang malupit, Pastora. Yun ang matindi. Yung Diyos na meron sa mag-asawang to. Nakita nila, kaya ang mga magkakapatid, nakikinig yan, naipon nila, yung mga picture na yan. Pamilya niya lang yan, hindi yan walang halo dyan. Grabe. Mga kaabangers, tingnan mo. Sa Walang halo church na yan, dyan. Pastor. Tapos blinis ni Sister Ami yung kanyang pamilya. Tapos si Rady naman, binibless ni Pastor Ray yung kanyang pamilya. Can you imagine that? Grabe, no? Yan yung isa sa mga living talaga, kingdom living. I'm not talking about perfect na sila. Kundi we are talking about ganito ka-authentic, ka-real. Masasaksiyan mo. Kahit mga iba niyang kapatid, meron sa Amerika, dagkataong nandun din. Wow. Talagang nakikinig Pastor Ray. Maiintindihan mo talaga yung naitanim ng mag-asawang itong malalim. Grabe. Malalim talaga. Alam mo, tama, mga kaabangers. Ang isa, hindi lang sa pag-ibig ang foundation. Kasi marami naman nagmamahalan. Pero ba't nagkakahiwalay pa rin? Amen. Kaya sabi ni Pastor Ray kanina, yung Diyos mismo na pag-ibig, yun ang pinakapundasyon. Kasi maaring ang pag-ibig na pananaw ng tao, pag-ibig sa paraan lang ng tao. Amen. Pag-ibig din yun Pero yung isa pang dapat maidagdag sa akin ngayon, yung view na to, yung communication. Ito kasi bakit nasa online lang sila nag-Bible study Galing. Online na, naging speaker nga ako minsan nila sa online Yung kanilang pagtitipon ay yung communication ang tindi. Mga kaabangers, kahit sa mag-asawa, kahit nagmamahalan kayo, kung wala na ang pag-uusap, ewan ko lang. Wala na. May communication po talaga. Idagdag niyo po yan sa isang pundasyon na bukod sa ang Diyos, nandoon ang paghahari sa inyong kalagitnaan, kailangan i-communicate niyo ang vision. I-communicate niya yan. Ito yung ginawa ng mag-asawa. I-communicate niya. Paano rin nag-communicate? Hindi lang salita, kundi binakapan nila ng gawa. Amen. Oo, binakapan ng gawa. Alam mo yung nanay ni Sister Ami? Talagang ang taas ng paniniwala. Wow. Oo, ang taas ng paggalang. Nanay niya yun. Ang taas din ng paggalang sa kanilang mag-asawa. Ngayon mga ka-abangers, ito, pag sinabing kingdom living, wala na bang kahinaan, wala na bang problema, wala na bang, hindi po, habang nasa katawang lupa po tayo, habang nandito tayo sa katawang lupa na ito po ang ating laging labanan, yung gusto ko. Yan yung word na yun yung gusto ko. Nasaan yung gusto ni Lord? Yun. Yun yung gusto ni Lord. Saan yung gusto ni Lord? Kasi yung gusto ko at yung gusto ni Lord, magkaiba yan. Amen. Galatians po yan, chapter 5, verse 17. Magkakalaban lagi ang laman at ang spirito. Amen. Lagi magkakalaban yan, magkakatalo. Kaya si Apostle Paul, mga kaabanger sa Romans chapter 7, verse 23, 24, sabi doon, anong saklap kay saklap ng aking kalalagayan? Bakit nasabi ni Paul? Sabi niya, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito? O katawan na ang kalaban, sarili ang kalaban, mga kaabangers. Bukod sa demonyo ang kalaban, isa pang may malaking demonyo ang sarili din natin, yung gusto natin. Pag strong will tayo, mga kaabangers, pag ang mag-asawa, hindi na mapipigilan ang gusto ni babae ganito, gusto ni lalaki ganito. Kahit kailan di magtatagpo yan, mag-usap nga tayong dalawa. O, diba? Magliwanagan nga tayong dalawa. Oo, mahal kita, mahal mo ako. Pero magliwanagan tayo na. Meron pa palang hindi maliwanag. Meron pa. Kaya nga si Pablo nagtatanong kahabag-habag ang kalagayan ko. Sinong magliligtas sa akin sa katawang ito? Kasi may gusto ho talaga yan na laban against sa spirit. Against sa presensya ng Diyos. Mga kaabangers, ito po ang isang matinding labanan. Hindi po yung dahil nasa simbahan ka. Hindi po yung dahil kapag wala talaga ang spirito ni Kristo Jesus.
kung wala talaga ang paghahari ng buhay ni Jesus sa buhay mo. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 7, verse 25, sinong magliligtas sa akin? Sabi ni Pablo, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Mga kapatid, mga kaabangers, hindi po talaga masasabi na kahit nasa Panginoon ka, walang labanan. Kasi ang totoo, may labanan pagkat nasa katawang lupa ka pa rin. Amen. Ayan, nasa katawang lupa ka pa rin. Kaya yung pangalawang dimension na foundation sinabi ni Pastor Ray, yung idagdag ko, ay yung communication. Amen. You have to learn to communicate. Maintindihan mo ang spiritual vocabulary. Pag sinabing spiritual vocabulary, ito yung lingwahe na galing sa Espiritu ng Diyos. Amen. Eh, yun tayo kapos. Doon tayo kapos. Kinukulang dahil walang salita ng Diyos karamihan. Yes. Hindi Amen. word-oriented. Religious-oriented lang. Wow. Nagsisimba lang, pero hindi word-oriented. Amen. Ang mag-asawang ito, narinig yung mga kaabangers, kung walang salita ng Diyos, sabi nilang dalawa. Kung walang salita ng Diyos, alam ko naintindihan nila yung sinasabi ko kasi communication yan eh. Kung walang salita ng Diyos, yun eh. Paano nila na-communicate yun eh? Di ba? So, parting words, Pastor Ray at Ami. Okay? Paano nung ngayon, kasama na ang inyong mga, napakita na natin yung picture, napakita na natin lahat, kung paano ang inyong salita ng Diyos, salita ng Panginoon ay kinilala ng inyong mga kamag-anak, kadugo, no? At masasabi po talagang kingdom living is a kingdom family of the kingdom of God. Amen. Ito po yun, hindi lang laman. Family of the kingdom of God, which are all selfless. Oo, selfless, tama. So, parting words, Pastor Ray and Ami, ano ang inyong pwede pang maipayo sa ibang mga kaabangers natin na idagdag sa buhay, sa journey natin sa kaharian ng Panginoon? Ayun po, based po sa binasa natin po kanina sa Genesis 2:15, Pastor, na yung work na binigay kay Adan, ano? Yun po ay hindi po, para sa akin ay hindi po job, kundi isa pong purpose. Kaya yun po ang nais ko rin pong makita ng mga nakikinig sa oras na ito ay hindi po yung pagiging yung busy sa ating trabaho, to find wealth in our life, but kailangan makita po natin o makita rin po ninyo yung purpose talaga ng Panginoon sa inyong buhay, dahil lahat ng create ng Panginoon ay mayroon pong purpose. Kaya doon po ako nanangan na hindi lang pala ako nabubuhay dito sa mundo, na mag-accumulate ng kayamanan, mag-accumulate ng mga material things, but ang pinaka-important thing doon ay lahat ng pinagkaloob sa akin ng Panginoon ay magagamit ko rin sa kanyang kaharian. And yun nga, lalo na po sa mga young generations, dahil para po sa amin ay hindi na po ito para sa isang mag-asawa lang, kundi the vision is to reach the next generation to come, na magiging ang kanilang mga family ay pagharian din ng Panginoon, and we pass it on the baton that God given to us. That sabi nga that seek first the kingdom in His righteousness, in all these things shall be added unto you as well. So seek means to make it yours supreme and priority in your life. Lang iba kundi ang Panginoon. And yun nga, putting the kingdom before anything else. Wow, praise God. Sister Ami.
yun nga po, yung katulad nga sinabi niya na God is first in everything, that you seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So, yun po na talagang kailangan po natin isik yung kanyang kingdom. Sabi nga dito na kung paano po natin gagawin yung mga ganong bagay na yun po na nandun yung pagbabasa natin ng kanyang salita araw-araw. Sabi nga po na basahin natin ang salita ng Panginoon araw-gabi at dili-dilihin po, di po ba? Tapos yung patuloy po tayong mag-ask ng kanyang guidance. Kumbaga sa simula pa lang ng ating gagawin, put God first. Kumbaga, nandun po yung paghingi natin sa kanya ng gabay bago pa natin simulan yung ating araw. Yun nga po, di ba, pagising pa nga lang po sa umaga, isang napakagandang simula na yung magpasalamat ka sa Panginoon dahil muli ay ginising ka niya at magagawa mo yung mga bagay na naayon po sa kanyang kalooban. Kumbaga, yun din po na maging mamuhay tayo in a righteous way din po na katulad yung pagiging honest natin sa ating kapwa o sa ating mga kapamilya, and then hanggat maaari, yung, di ba, sabi nga po na yung isang bagay na kung tutuusin ay mahirap gawin, yung love your enemies. So, kailangan maipakita pa rin po natin yung ating pagmamahal sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid. At yun po na talagang ipakita natin kung ano po ba talaga yung pagiging Christ-likeness sa ating kapwa. Amen. So, ano masasabi mo, Pastora? Pastor, napakaganda po, no? Kanina habang pinapakinggan ko. Kingdom living, nagsimula talaga sa kanilang dalawa. Yes. Nagpasinop sila sa Panginoon, kaya nasinop ang kanilang pamilya. At nang nasinop ang kanilang pamilya, nasinop din ang kabuhayan nila. Amen. At di lang yung pastor, sa pagkasinop ng kanilang kabuhayan, naglingkod sila sa Diyos. At kanina si Pastor Ray, sabi niya, ng ibang bansa siya, Pastor. Pero yung, sabi nga, yung ibang nangingibang bansa, nalilimutan na yung roots, yung kanyang pinanggalingan. Pero napakaganda po, yung living in kingdom living talaga, Pastor, yung tinatawag na selflessness, na kahit siya ng ibang bansa, nag-invest siya. Hindi lang para sa sarili niyang pamilya, hindi para sa sarili niya. Nag-invest siya para sa pamilya ng kanyang asawa at sa pamilya niya. Na kahit nasa ibang bansa siya, Pastor, hindi nila nalimutan ang roots nila. Kaya naging result? Yun yung sinasabi mo, Pastor. Nabuo ang kanilang pamilya. Amen. Naging matatag. At yun ang maliwanag na kingdom living. Wow, amen. So, with respect naman doon sa mga relihiyoso lang, dagdag nyo lang po itong ganitong pananaw. Kasi alam ko kung paanong nasumpungan na karanasan ng mag-asawa ay talagang mararanasan nyo rin na maging overcomer at victorious ano man ang dadanan. So, ating word for the day ngayon, makikita natin sa Jeremiah 9:23-25. Let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. Verse 24, but let him who boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, who practices, number 1, steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Amen! Pastor, ang sarap pang magkwentuhan at tunay nga naman na nakakabitin talaga at malamang yung mga iba pang mga kamag-anak ni Pastor at ni Sis May ay nabitin rin sa kanilang kwento. Wow. Kaya naman po, abangan nyo na lang din po ang kanilang next segment dito sa Daily Life Sharing. Kasi for the meantime, kailangan na po naming mag-sign off. Pero bago po kami mag-sign off, mga kaabangers, bukas po uli ay syempre magkita-kita po uli tayo. Same time,
same segment, Daily Life Sharing, Real Life, Real Talk, Real People. At abangan nyo ang isang kaabang-abang na naman na pag-uusapan natin bukas. Ito po ay may pamagat or may tema, Heart of a Servant. Ayun. At ang ating pong panauhin, Pastor Dong, ay walang iba kundi si Pastora Tess Bacos ng The Hub of Christ Indang. Wow. Yan po ang aabangan nyo. Pastor Ray, Sis Ami, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak. At syempre, Pastor Dong, salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yeah. At salamat din sa FB talaga. Salamat sa social na to. Yes. Ayan. See you all tomorrow. Maraming salamat din po sa inyo. Yes. At din po God sa bless aming po. mga pamilya sa Sambales, Yes. sa La Union. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye po. Thank you. Yes, Bye. God bless you po. God God bless bless you. everyone. Bye.